Magandang araw! Samahan nyo nga pala kaming magluto ng chami, tamis anghang. Mga pinagmamalaki ng mga taga Quezon yan ay ang magluto ng ganitong pansit sa mga handaan o kaya naman ay pang merinda. At ang kasabihan nga nila sa mga pansit ay pampahaba daw ng buhay. Kaya dito sa Quezon, ay pumunta ka dito at hanapin mo yung mga ganitong luto. Kung taga Quezon ka, alam mo na kung paano ang proseso ng pagluto nito. Hindi ko na pa iisa-isahin pa. At kung hindi ka taga dito, sige, iisa-isahin ko para sa iyo ang detalye kung paano magluto na rin. Una, syempre, iluto ang squid ball at ang kikiam. Una, ipiprituin una ha, at saka yung sibuyas bawang. Hindi pagkatapos prituin ng kikiam at squid ball ay isunod ang sibuyas bawang. Isa lang ang bawang at sibuyas. Unahin lagi ang bawang sibuyas ha. Siyempre, lulutuin muna hanggang mag-golden brown. Sumunod ay ang atay. Siyempre, pag maraming atay, mas masarap. Atay na manok nga ang ginamit namin diyan. Galang mong luto na ang atay, saka mo lagyan ng tubig at mga pampalasa. Bahala ka na kung paano ka magtimpla. Pero ito lang sasabihin ko sa iyo, huwag mo kakalimutan ng sili at asukal. Lahat tansyahin mo, baka mapatamis at baka rin naman mapahalang. At lagi mong titimusan kung tama ba ang lasa at kulang pa, saka mo dagdagan. At kung hindi mo aayusin ang timpla, ay hindi rin naman makakain at hindi rin naman papakinabagang sayang lang. Oo nga pala, bago ilagay ang pansit, kailangan muna pakuluin ng ilang minuto. At pag nakita mo kumukulo ng sabaw, saka mo ilagay ang pansit. Palambutin para isunod ang gulay. Siyempre, bago isalang ang gulay, hugasan muna ng maigi. Baka may uhod o kaya may dumi-dumi pa. At bago nga ilagay ang gulay, ay hinalo muna uli at tiningnan kung malambot na ang pinakapansit. Pero bago ang lahat, huwag ka, marunong din ako magluto ni Ray. Kailangan edi tsambahan kung masarap o hindi, edi mapupulaan talaga. Pero ito talagang madali lang talaga kung marunong ka talaga magluto at gusto mo talaga matuto. At kung makikita mo wala nang sabaw ang pansit, saka mo ilagay ang mga gulay. Pagaluin lang ang pansit at gulay ng maigi. At iyong timusan kung may kulang pa o dadagdagan pa ng mga pampalasa, kung may magic sarap o mga kung ano-ano pa para magbalanse ang lasa. Pero kung wala na, edi wag na. At talaga namang napakasimple lang naman magluto ng chami, tamis anghang. Nasa sayo lang naman kung dadamihan mo ng sahog o hindi na. Ang mahalaga diyan yung pinaka main ingredient. Basta ang paghahalo ay madahan, wag lang mabilisan para hindi madurog ang pansit. Kaso nga lang ang mga ganitong pansit ay bantayin. Pag ito ay nasobrahan ng luto, edi lalambot na lalambot. Hindi masarap kainin pag malata. At pag ang nakain mo ay malata, lalo sa mga handaan, ay mapupulaan mo talaga. At basta pag napaparinig ka sa Quezon, lahat ng mga tindahan ng lume, chami, yan makikita mo yung mga legit na nagluluto talaga. At karamihan sa may handaan, lalo sa mga kaarawan, isa ito sa mga hindi nawawala, lalo ng mga chami. Tulad nitong niluluto ng asawa ko. Maiba tayo, yan nga pala request ng aking biyanan. Siya ay nagpapaluto ng chami at may darating daw naman siya bisita. At nung katapusan niya ay birthday ng aking biyanan, kaya naghanda ng marami. Hindi ko na nabidyohan, ito lang nabidyohan. Nagainaan doon kami at naregaluhan din naman ng damit. Hindi ko alam kung nagustuhan pero susuotan ng gabi. Pero maiba tayo, itong pansit na ito ay luto na maya-maya. At maya-maya pa nga tayo ay kakain na. Anong oras na? Ito nga ang ating umagahan, ang pansit chami tamis anghang. At sa wakas, natapos na naman ang video ito. Huwag kang magsasawang panoorin ng aking vlog. At dapat updated ka sa mga video ko. Mag-follow ka na.